Another day, another blog. We're gonna do a reading for 2 Kings 17, verse 1 to 17. 2 Kings 17, verse 1 to 17. Hosea, son of Elah, began to rule in Samaria over Israel. This was during the 12th year of Ahaz, was king of Judah. Hosea ruled for 9 years. He did what the Lord says is evil. But he was not as bad as the kings of Israel who had ruled before him. King Shalmaneser of Assyria came to fight against Hosea, and he defeated him. So Hosea paid taxes to Shalmaneser. Later, Hosea sent messengers to King So of Egypt to ask for help. That year, Hosea did not pay taxes to the king of Assyria, as he had done every other year. The king of Assyria found out that Hosea had made plans against him, so he arrested Hosea and put him in jail. The king of Assyria attacked many places in Israel. Then he came to Samaria and fought against it for 3 years. The king of Assyria captured Samaria during the 9th year that Hosea was king of Israel. He took the Israelites as captives to Assyria. He settled some of them in the city of Halah, some along the Harvard River in the territory of Gozan, and some in other cities of Medes. These things happened because the Israelites had sinned against the Lord their God, and it was the Lord who brought the Israelites out of the land of Egypt. He saved them from the power of Pharaoh, the king of Egypt. But the Israelites began worshipping other gods. They began doing the same things that other people did. And the Lord had forced these people to leave their lands when the Israelites came. The Israelites also chose to be ruled by kings. The Israelites secretly did things against the Lord their God, and those things were wrong. The Israelites built places to worship in all their cities, from the smallest town to the largest cities. They put up sacred stones and Asherah poles on every high hills and under every green tree. They burn incense in all those places for worship, just like the nations that the Lord forced out of the land before them. The Israelites made the Lord angry with all the evil things they did. They worship idols, which the Lord had told them not to do. So, the Lord used every prophet and every seer to warn Israelites, Judah. He said, "Turn away from evil things you do. Obey my commands, laws. Follow the law that I gave to your ancestral. I used my servants, the prophet, to give this law to you." But the people would not listen. They were very stubborn, like their ancestors. Their ancestors did not believe the Lord their God. They refused to follow the laws that the agreement he made with their ancestors. This would not listen to his warning. They would not listen to his warning. They worship idols that were worth nothing, and they themselves became worth nothing. The Lord had warned them not to do the evil things that the people in the nations around them did. But they lived the same way those people live. They stopped following the commands of the Lord their God
They made 2 gold statues of calves. They made Asherah poles. They worship all the stars of heaven and serve Baal. The sacrifices their sons and daughters. They sacrifices their sons and daughters in the fire. They use witchcraft and fortune tellers and do other evil ways trying to know the future. They give themselves completely to what the Lord says is evil, trying to make Him angry. Yan. So, nakakagulat. This is really still happening up until now to us. Nakakagulat na itong bagay na to ay nangyayari pa rin sa atin. At kung iisa-isahin ko, although binasa ko sa English kasi a lot of people na hindi naman talaga nakakaintindi ng Tagalog, kaya nag-English na yung language na ginagamit ko. Pero syempre, mahal ko pa rin ang ating mga kababayan, kaya ako tinatagalog in the sense na ma-convey ko pa rin sa inyo ng tama, no? So, key points na lang tayo sa Tagalog, no? First, etong passage na to, sinasabi niya how Hosea reigned o namuno sa bansa nila, no? And kung kaano katigas din ang ulo ng mga Israelites to follow other gods or to disobey God, 'di ba? By idolatry, 'di ba? And rejection of divine instructions. Yan. So here medyo naglagay ako ng pen. You would see na meron akong minarkan dyan. Kasi in these passages, sabi dito, obey the commands of the law. 'Di ba? Sundin nyo ang aking batas. Follow the law. Sundin nyo ang aking batas I gave to your ancestor na binigay ko sa inyong mga ninuno. I use my servant, the prophet, to give this law to you. Binigay ko ang aking tagapaglingkod, ang mga propeta, para ibigay sa inyo tong batas na ito. Sino ba yon? 'Di ba si Moses? Siya yung bumaba dun sa sa bundok para ibigay yung commandment sa ating mga tao. But the people would not listen. Ngunit ang mga tao ay ayaw makinig. They were stubborn, napakatigas ng ulo nila. And their ancestors, at ang kanilang mga ninuno, their ancestors did not believe the Lord their God. Ang kanilang mga ninuno ay hindi naniniwala sa Diyos. They refused to follow the laws and the agreement He made with their ancestors. Ayaw nilang makinig at ayaw nilang sumunod sa mga pinag-uutos ng batas na binigay na ating Panginoon sa ating mga ancestors. They would not listen to the warnings. Hindi sila nakikinig sa mga warnings daw o babala, no? They worship idols that were worth nothing. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan na wala namang halaga. They were themselves become worth nothing. And they themselves, sabi nga, at sila mismo ay naging wala na ring kwenta o wala na ring halaga. Yan. The Lord had warned them not to do the evil things that the people in the nations around them did. 'Di ba? Ang lakas ng Holy Spirit, naramdaman ko nung sinabi natin to, nung translate ko sa inyo to, naramdaman ko na sobra yung Holy Spirit dito, no? And anto pa, they stopped following the commands that the Lord their God. Tumigil sila sa pagsusunod sa mga commands o sa mga pinag-uutos ng Panginoon. They made 2 gold statues of calves. Gumawa nga daw ng parang estatwa na yung calves, no? And made Asherah poles. At gumawa pa ng poles o parang parang basta yung parang poles siya, yung parang mga
things na ginagawa nila to worship, no, yung kanilang gustong isamba. They worship all the stars of heaven and serve Baal. Sinamba nila ang lahat ng bituin sa langit at pinaglingkuran si Baal. These sacrifices, medyo naipit. Natin? Baal, asan na? Okay. They sacrifices their sons and daughters in the fire. Dati, sinunog pa, no? I don't know right now kung ginagawa pa to sa mundo, no? Pero dati, sinunog daw yung kanilang, sinasacrifice daw yung kanilang anak, lalaki man o babae, sa apoy. They use witchcraft and fortune tellers. Gumagamit sila ng pangkukulam na yan, meron pa rin yan ngayon, hanggang ngayon meron pa rin nagpupunta sa mangkukulam, no? Galit ka sa kaibigan mo, kakilala mo, pupunta sa mangkukulam, magpapakulam, 'di ba? May gusto mo malaman yung hinaharap, punta ka sa manghuhula, magsasabi ka at tuwan-tuwa ka naman sa mga nalalaman mo. Pero sinasabi nga ng Panginoon na mali ang gumawa ng mali, hindi sundin ang aking batas. Yung pagkukulam lang, 'di ba? Kinasusuklaman ng Panginoon. Even and fortune tellers, even yung mga humihingi ka ng payo sa mga manghuhula, ano po bang mangyayari sa future ko? Ano po bang magaganap? 'Di ba? Kasi ang mga yun, hindi yun sa Panginoon. Kaya dapat hindi na natin ginagawa, no? Minsan sa sobrang gusto natin malaman, ano po ba, makakasuhan po ba ako? Ano po bang mangyayari? Iiwanan na po ba ako ng jowa ko? Ano po bang mangyari? Manghihiwalay na po ba kami ng asawa ko? Gusto ko po malaman yung hinaharap, yung future. Ang problema, sa pagsasaliksik mo, kung gusto mo malaman kung yayaman ba yung jowa mo, 'di ba? Kasi mag-stay ka sa kanya kung yayaman siya. Magkakapera ba yung anak mo? Kasi mag-stay ako sa kanya pagka meron siya. 'Di ba? Gaganda ba buhay ko sa tao na ito? Kasi siyang pakakasalan ko kung gaganda naman pala yung buhay ko sa kanya. 'Di ba? Lahat 'yan. Kahit na sa basta pumunta ka sa nagpakulam ka kasi galit ka sa tao. 'Di ba? Gusto mong mamatay siya kasi gusto mong makuha yung ari-arian. Gusto mong pinakulam mo yung tao kasi gusto mong makuha mo ulit yung lote ng yung lot na dating sa family nyo, tapos mapupunta sa iba, 'di ba? May ganyan akong pasyente right now, meron siyang lote. And yung lot na yon, nabili niya na. Pero nagagalit yung dating previous owner na kamag-anak, humahabol. So ang ginawa, pinakukulam siya, no? So paano ba matanggal, no? Dahil nandito na tayo sa topic ng kulam, 'di ba? Paano ba matanggal yung kulam? Gagawin ng iba, kinukulam ako kasi sumasakit yung ganito ko, humihina yung katawan ko, masama pakiramdam ko. Ang gagawin nila, pupunta din sila sa mangkukulam. Bakit? Kasi gagawin nila, yung isang mangkukulam na kumukulam sa kanila, gusto nila patayin din yung kumukulam sa kanila. Gantihan ba? Tama? Kasi may pera sila may papunta sila sa mangkukulam para kulamin, no? Pero hindi yun. Ang dapat tinatakbuhan nyo, hindi mangkukulam. Dapat ang tinatakbuhan nyo, mga nanglilingkod ng Panginoon. Ang mga propeta ng Panginoon. Sila rin ang magtatanggal ng kulam na ibinigay sa inyo. Sila ang magre-rebuke, magka-cast out ng demons, no? Magre-renounce, magde-denounce ng mga bad spirit na yan na kumapit sa inyo. Hindi yung mangkukulam na bago rin at mangkukulam din. 'Di ba? Para-pares lang sila ng tinatakbuhan Yung mangkukulam, ang hinihingan niya ng source of power niya is yung devil, yung demonyo. 'Di ba? Yung evil. Doon siya kumukuha ng source. 'Di ba? Kaya nga minsan lies yung naririnig mo kasi hindi mo naman talaga malalaman kung anong mangyayari, 'di ba? Punta ka sa manggagawa ng Panginoon. Punta ka sa marunong mag-denounce ng kulam na yan.
magtanggal ng sickness na yan, disease na yan, ng cancer na yan. Di tanggal yan kung dadasalan, 'di ba? Pagka meron kayong tao na alam nyo, kahit hindi pa yan pastor, pero pag nagdasal, ramdam na ramdam nyo yung presensya ng Holy Spirit at tumataas ang inyong mga balahibo, 'di ba? Nararamdaman nyo na gumagaan kayo pagkausap nyo, 'di ba? Gumagaling yung pakiramdam nyo. Doon kayo magpatanggal ng doon kayo magpadasal para tanggalin yung mga kulam na yan, yung curses na yan, yung kung ano man ang idinulot sa iyo na masama, no? Hindi yung kulam, tatawag ka rin ng mangkukulam. Kasi kinukulam po ko tatawag din ako ng mangkukulam para para-parehas sila. Para-parehas po yan, nagtatawag lang mo ng iisang demonyo pa rin ang tinatawag niyan. 'Di ba? Alangan naman ng Panginoon. Sinabi na nga dito sa libro na hindi sa kanya nagmula yung kulam, ayaw na ayaw niya, galit siya at nagagalit siya. Kaya nga siguro nandito ko para i-warningan din kayo Pag kinulam ka, hindi ka tatawag ng mangkukulam. Tatawag ka ng tao na malapit sa Panginoon para tanggalin yung kulam na yan. Dadasalan lang. 'Di ba? Ganun 'yun. Okay? Second, ano pa? Ayan, wag mo nang alamin. Ayan, fortune tellers and other ways of trying to know the future. Wag mo nang alamin yung future. Ang may alam ng future, ang Panginoon lang. Yung future na ibubulong sa'yo ng manghuhula, hula niya lang yun. 'Di ba? Yun ang nakuha niya. Pero hindi lahat ng manghuhula ay galing sa Panginoon. 'Di ba? Hindi lahat ng propeta ay nagmula sa Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo, 'di ba? Dapat po hindi natin inaalam ang future Dahil ang Panginoon, ang God holds your future. He knows what will happen to you. Kaya nga minsan may warning Kung alam niyang mapapahama ka, warning na siya para hindi mangyari sa iyo 'Di ba? Huwag mong gawin yan, anak. Huwag mong kunin yan. Huwag mong nakawin yan. Bakit? Kasi makukulang ka afterwards. Kasi mapapahama ka. Kasi matatanggal sa iyo yung peace of mind mo. 'Di ba? Ngayon, nangyari na yung nangyari. Pero gawa ka ng paraan para maayos kung ano yung mali mo nagawa. 'Di ba? Try to fix things. Kausapin mo kung sino dapat mong kausapin. Nakagawa ka ng hindi maganda sa tao. Try to mend the things that you have broken. Yun. Okay? So, hindi ko na patatagalin to. Sobrang lakas ng Holy Spirit. Guys, mind you guys, please, yung pinaka-core value of this passage is, the passage conveys that disobedience to God, ang passage na to, sinasabi na ang hindi pagsumunod sa ating Diyos, idolatry and rejections of divine instructions led to the fall and exile of Northern Kingdom of Israel. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang pagre-reject sa ating divine na instruction na binigay sa atin, ang magpapabagsak sa atin sa Panginoon. Yan ang mangyayari. Kasi hindi tayo sumunod, pumunta pa rin tayo sa mangkukulam, 'di ba? Kasi kinukulam tayo, pumunta pa rin tayo sa mangkukulam. Meron ka naman palang kilalang marunong magtanggal ng kulam na nagdadasal lang, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Ba't punta ka pa rin ng punta sa mangkukulam? 'Di ba? Pangalawa, winawarningan tayo ni God to turn from evil na lagi nating ini-ignore. We are God's warning and call to turn from evil were ignored, resulting in judgment and removal from the land He gave them. 'Di ba? Northern Kingdom. Ako actually nasa north. So parang aanyayahan na tayo, winawarningan na tayo, pinagsasabihan na tayo